Ngayong July 2026, maraming SSS members, pensioners, retirees, senior citizens at kanilang mga pamilya ang nagtatanong kung may update ba sa pension release, may dagdag pension ba, ano na ang kalagayan ng lumang SSS ID o UMID. Ensyong kailangan bang mag-update ng MyTuldoc SSS account at disbursement information. Kung isa kayo sa mga naghihintay ng malinaw na impormasyon, ang video na ito ay para sa inyo. Mahalagang sabihin agad sa simula na ang layunin ng video na ito ay magbigay lamang ng pampublikong impormasyon at gabay. Hindi ito opisyal na anunsyo ng SSS. Para sa anumang personal na kaso, pinakamainam pa ring mag-check sa opisyal na website ng SSS, sa inyong MyTuldoc SSS account, sa opisyal na social media pages ng SSS, sa kanilang hotline o sa pinakamalapit na SSS branch. Sa ganitong paraan, makakaiwas tayo sa maling impormasyon at masisiguro nating tama ang ating mga hakbang. Isa sa pinakamadalas na tanong ngayong buwan ay tungkol sa regular na pension release. Maraming pensioners ang naghihintay kung kailan papasok ang kanilang buwanang pensyon, lalo na dahil ito ang ginagamit nila para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Mahalagang malinawan na ang pagpasok ng pensyon ay maaaring maapektuhan ng iba't ibang dahilan. Maaaring nakaayon ito sa pension schedule, sa bangko o disbursement account na ginagamit, sa weekend o holiday, sa oras ng pagproseso, at maging sa kalagayan ng record ng miyembro sa SSS. Kung minsan ay may kaunting pagkaantala dahil sa normal na proseso ng pag-credit ng mga benepisyo. Hindi ito agad nangangahulugan na may problema o tuluyan ng hindi darating ang pensyon. Mas mabuting mag-check muna sa opisyal na mga paraan bago mag-alala o maniwala sa mga sabi-sabi. Mahalaga ring tandaan na ang regular na buwanang pension release ay hindi automatikong nangangahulugan na may bagong pension increase. Maraming pagkakataon na ang natatanggap ng pensioner ay ang karaniwang buwanang pensyon lamang. Kaya kung may nakikita kayong mga post na nagsasabing may dagdag na halaga na agad na matatanggap ng lahat, huwag basta maniwala hanggat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa SSS o sa pamahalaan. Sa puntong ito, gusto rin naming marinig ang inyong karanasan. Nakatanggap na ba kayo ng inyong July 2026 pension o naghihintay pa rin kayo? Gumagamit pa rin ba kayo ng lumang SSSID o UMID card? Ibahagi ninyo ang inyong sitwasyon sa comment section upang makatulong din sa ibang manonood na may katulad na karanasan. Paalala lamang na huwag mag-post ng sensitibong personal na impormasyon tulad ng inyong SSS number, bank account, password, o iba pang pribadong detalye. Isa pang usaping mabilis kumalat online ay ang tungkol sa umano'y dagdag pensyon o pension increase ngayong July 2026. Halos araw-araw ay may lumalabas na mga larawan, edited screenshots, at mga post na nagsasabing may malaking dagdag na pension na raw para sa lahat ng pensioners. Dahil dito, maraming tao ang umaasa agad kahit wala pang opisyal na pahayag. Mahalagang malinawan ang pagkakaiba ng iba't ibang impormasyon. Ang approved increase ay isang dagdag na opisyal ng naaprubahan at inanunsyo ng tamang ahensya. Ang proposed increase naman ay isang panukala pa lamang na maaari pang pag-usapan at hindi pa tiyak na maipapatupad. Ang scheduled release ay tumutukoy sa regular na pagpapadala ng buwanang pensyon. Ang delayed crediting naman ay nangangahulugang maaaring may kaunting pagkaantala sa pagpasok ng pondo dahil sa normal na proseso. Samantalang ang online rumor ay impormasyong kumakalat lamang sa social media nang walang opisyal na batayan. Kaya kung may makita kayong post na nagsasabing siguradong may dagdag na pensyon ngayong buwan, hintayin ang opisyal na anunsyo bago ito paniwalaan. Huwag basta maniwala sa mga viral post na walang malinaw na pinagmulan. Mas mabuting mag-check muna sa opisyal na website ng SSS, sa kanilang verified social media pages o sa inyong MyTuldoc SSS account. Sa ganitong paraan, makakaiwas tayo sa maling impormasyon at para hindi maloko sa maling balita. Alam natin na para sa maraming pensioner, ang pensyon ay hindi simpleng pera lamang. Ito ay panggamot, pangkain, pambayad ng bills at tulong sa pamilya. Kaya natural lamang na maging interesado ang bawat isa sa anumang balita tungkol sa pensyon.
Ngunit dahil mahalaga ang usaping ito, mas lalo nating kailangang tiyaking tama at opisyal ang impormasyong ating pinaniniwalaan. Marami ring nagtatanong tungkol sa lumang SSSID, UMID card at iba pang card na ginagamit sa mga transaksyon. Hanggang ngayon ay marami pa ring miyembro ang may lumang SSSID o UMID card at nag-aalala kung maaari pa ba itong gamitin. Mahalagang maintindihan na hindi ibig sabihin na luma ang card ay automatiko na itong hindi na tinatanggap. Sa ilang sitwasyon, maaaring tanggapin pa rin ang lumang card kung malinaw pa ang pangalan, litrato, SSS number, at tumutugma ang lahat ng detalye sa record ng miyembro. Ngunit kung ang card ay sira na, kupas na ang impormasyon, hindi na mabasa ang mga detalye na wala o may pagbabago sa personal na impormasyon tulad ng pangalan o iba pang mahalagang record, mas mabuting makipag-ugnayan sa SSS upang malaman ang tamang proseso ng record update o ang mga available na card options. Huwag agad magpanik kung lumang card ang hawak ninyo. Mas mabuting magtanong muna sa opisyal na SSS bago gumawa ng anumang hakbang. Para naman sa ating mga senior citizens na hindi gaanong pamilyar sa online systems, huwag mahiyang humingi ng tulong sa pinagkakatiwalaang anak, apo o ibang miyembro ng pamilya. Siguraduhin ang tumutulong ay taong mapagkakatiwalaan at hindi basta-basta ibinibigay sa iba ang inyong personal na impormasyon. Ingatan din ang mga orihinal na dokumento at magtago ng malinaw na photocopy ng mahahalagang ID kung kinakailangan. Bago bumiyahe papunta sa SSS branch, mas mabuting mag-check muna kung kailangan talaga ang personal na pagpunta upang hindi masayang ang oras at pera. Isa pa sa pinakamahalagang paalala ngayong Hulyo, 2026 ay tungkol sa My SSS account, Contact Information at Disbursement Account. Maraming benepisyo at update ang nakadepende sa tamang impormasyon na nakarehistro sa inyong account. Kung lumana ang inyong mobile number, email address, tirahan o bank account, maaaring magkaroon ng problema sa pagtanggap ng mga notification o maging sa pagproseso ng ilang benepisyo. Kung naghihintay kayo ng pensyon o iba pang benepisyo at napapansin ninyong may hindi pangkaraniwang pagkaantala, isa sa mga dapat suriin ay kung tama at updated pa ba ang inyong impormasyon sa SSS. Ang maling bank account, lumang mobile number o hindi na ginagamit na email address ay maaaring magdulot ng karagdagang abala. Kaya kung may pagbabago sa inyong personal na impormasyon, makabubuting alamin sa opisyal na SSS kung paano ito maayos na may update. Kasabay nito, napakahalaga ring protektahan ang inyong impormasyon. Huwag kailanman ibigay ang inyong My SSS password, one-time password o OTP, bank PIN, login details o mga personal na dokumento sa sinumang hindi ninyo lubos na kilala. Tandaan na ang mga scammer ay patuloy na gumagawa ng iba't ibang paraan upang makapanloko ng mga miyembro at pensioners. Ngayong panahon ng social media, marami ring kumakalat na pekeng Facebook pages, pekeng payout schedules, edited screenshots, at mga huwad na assistance pages na kunwari ay tumutulong sa pagpapabilis ng pensyon o benepisyo. Mayroon ding mga text message, chat message, at maging TikTok videos na nagsasabing maaari nilang iproseso, pabilisin, i-guarantee o i-unlock ang inyong pensyon kapalit ng bayad. Mag-ingat sa ganitong mga alok. Ang mga opisyal na transaksyon ng SSS ay hindi dapat ibinabatay sa mga taong humihingi ng bayad kapalit ng garantisadong resulta. Kapag may humihingi ng pera upang umano'y mapabilis ang inyong pensyon o benepisyo, magduda na agad at huwag magbigay ng anumang sensitibong impormasyon. Kung may natanggap kayong kahina-hinalang mensahe, huwag agad pindutin ang mga link na ipinapadala. Huwag ding mag-upload ng inyong personal na dokumento sa mga hindi opisyal na website o social media page. Protektahan ang inyong impormasyon upang maiwasan ang identity theft at iba pang uri ng panloloko. Sa kabuuan, mahalagang tandaan ang apat na paalalang ito ngayong Hulyo 2026. Una, regular na i-check ang status ng inyong pension gamit lamang ang opisyal na SSS channels at huwag agad mabahala kung may normal na processing time. Ikalawa, huwag basta maniwala sa mga balita tungkol sa pension increase o dagdag pension hanggat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa SSS o sa pamahalaan.
Ikatlo, kung gumagamit pa kayo ng lumang SSS ID or UMID card at may alinlangan kayo, mas mabuting magtanong muna sa SSS upang malaman ang tamang impormasyon kaysa umasa sa mga sabi-sabi online. At ikaapat, siguraduhing updated at ligtas ang inyong My SSS account, contact information, at disbursement details upang maiwasan ang aberya sa mga benepisyo at upang maprotektahan ang inyong personal na impormasyon. Sa huli, tandaan natin na ang tamang impormasyon ang pinakamabisang proteksyon laban sa maling balita at panloloko. Kapag may bagong kumalat na balita tungkol sa SSS, hintayin ang opisyal na anunsyo. Huwag basta maniwala sa mga edited screenshots, viral posts o mga mensaheng walang malinaw na pinagmulan. Sa bawat pagkakataon, mas mabuting mag-check muna upang makasiguro. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan ninyo ang inyong oras, pera, at mahahalagang benepisyo. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto ninyo ng mas maraming update tungkol sa SSS, GSIS, pension release, pension increase, payout schedule, senior citizen benefits, government assistance, at mahahalagang balita sa Pilipinas, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na update. Kita-kita po tayo sa susunod na video.